Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupon ka namin at pinasisalamatan dahil sa patuloy mong pagbibigay ng biyaya sa amin. Kayo ang dahilan kung bakit kami pinagpapala. Tanging ang alam namin, mahal mo kami sapagat kayo ang Diyos ng pag-ibig. Kahit nagkasala kami, pinapatawad mo kami sapagat patid mo ang aming mga puso na kami nagsisisi sa mga nagawa namin pagkakasala. Pagpalain mo ang oras ito, ibigay mo sa amin ang pag-unawa sa mabuting balita na siya ang magbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan at kalutasan sa aming mga kaibigan. I-bless mo po ang inyong lingkod na mapuspos sa kanilang espiritu upang maihayag ko ng malinaw at akop sa aking mga kapatiran. Nang sa gayon, matanggap nila ang tagumpay na iyong banal na salita. Ay palamang tanggapin mo ang aming papuri at pasalamat at kalwalatian pagpakailanman pamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Si Cristo ay narimula.
ng Biblia. Itaas nyo kung may dala kayong Biblia. Itaas nyo sa Panginoon. Wala na. Okay. Yung mga Biblia ay nasa cellphone na lang. Okay. Pero okay na. Okay. Babasahin ko sa inyo ang Ebanghelyo sa araw ng linggo. Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 14, verses 1, 7 up to 14. Babasahin ko pa sa inyo. Isang araw ng pamamagitan, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Sarap, napansin ni Jesus na pinili ng ilang mga panakuhin ang upuan, pandangal, kaya sinabi niya ang talingatan ito sa kanya. Kapag inanyahan ka sa isang kasama, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahan, may mas kinakas kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa iyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa iyon, mapapaya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, maparangalan ka at sa harap ng lahat ng mga panahon. Sapagat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagmapakubaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda na ng isang sarusaro kayong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayamang kapitbahay ang aanyayahan ko. Dahil aanyayahan ka rin nila, sa iyon ay susuklian ang inyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay naghahanda, aanyayahan mo ang mga mahirap, mga lumpo, mga kinahi, at mga lula. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo at nagpipala sa muling pagkabuhay ng matuwid. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Yukuhan mo palagpak! Amen! Okay, magkakaibig ko sa inyo lahat. Anong sagot? Hindi mo sa inyo kapatid. Tingnan ka, magandang gabi sa iyo. Gusto mo pang pagkalain? Kahit may pagsubok, hindi ka parang hindi ko ngayon. Gusto mo pagkalain? Yan. Kahit may pagsubok, kung ganon, ngayong gabi ay bubuhos ang biyak o Panginoon. Ibuhos mo! Yan! Yan! Tayo sumayaw! Lahat na mga kaibigan ko, sumayaw! Ang pagkakabina, ibuhos mo ang kasalanan. Ang nakakapinsulit, magkakaroon.
Sa luwag kalangitan, ibuso ang kasaganahan. Handa kami sa lubi, mga pagpapalang mo. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa bagay ko. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo ang para ko. Sa luwag kalangitan, ibuhos ang kasaganahan. Handa kami sa lubi, pagpapapala mo. Sa luwag kalangitan, ibuhos ang kasaganahan. Handa kami sa lubi, pagpapapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa bagay ko. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa kagaya ko. Ibuhos sa kagaya ko, ibuhos sa kagaya ko. Siya ang kakabit mo, at dahil mayaman siya, mayaman ako. Ibuhos sa kagaya ko, siya ang kakabit mo, at dahil mayaman siya, mayaman ako. Ito na lang ito, Hindi ka ba mo? Sino ang pinagpala? Okay. Sabi ng awitin, todo. Sige lang. Todo. Todo. Wala na. Sige lang. Todo. Yan, wala. Ang biyaya ng Diyos ay todo. Kaya hindi kayo lalabas dito na walang pagpapala. Amen. Lalabas kayo. Mayroon biyaya kayong tatanggapin. Kasi pag sinasabing, todo, ibig sabihin lahat ng pera mo, itinodo mo na. Amen. Ngayon, sino sa inyo ang nandito kung nakalaang sa Friday? Sino?
Kasi nung Friday may gawa pa tayo. Wala. Nung Friday. Wala kayong gawain? Meron. Meron. Okay. Sasabihin ko sa iyo. Nung Friday po ay ang topic ay ano? Mag-ipon na naman. Kung kayo ay pumunta, ang topic doon nung nakaraang linggo ay mag-ipon na naman. Kapatid, ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay makapasok sa pintuang mag-ipon. Pero sabi ng Panginoon sa Biblia, Ginoo, kakaunti pa ang makakapasok. Sino ang gusto makapasok sa mag-ipon na daan? Wow! Yung iba ayaw. Ulitin ka, sino ang gustong pumasok sa mag-ipon na daan? Yan po ang kaligtasan. Okay. Ito ang sabi ng Biblia. Makinig kayo. Sabi ng Biblia, sa Matthew 16, verse 24, anong sabi yan sa English? I-Englishin ko muna. If you want to follow me, you must deny yourself and pick up your cross and then follow me. Walang tao makakapasok kapag hindi niya i-deny ang kanyang sarili. Kapatid, mayaman tayo. Sino ang mayaman? Okay. Yung iba, wala ka mayaman sa kayabangan. Yung iba, mayaman. Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Tama ba ako? Ibig sabihin, mayaman ka. Pag mayaman ka, ayaw po ng Panginoon na napapayaan. Ayaw! Kaya gusto ng Panginoon, magpakababa ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi, kaya sinabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? Hanggat hindi mo inaalis ang iyong kayabangan, ang iyong kataasan, ang iyong mga ayaw ng Diyos, hindi ikaw ako makakapasok sa pinto ang mag-ipon. Pero ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay makapasok. Kasi sabi ng iba, pag tinatanong ko, sino ang gusto makapasok? Sabi ng iba, tumitingin mo na sa iba. Amen. Ako daw ay, sabi ng nakausap ko, mayaman daw ako. Bakit? Ang middle name ko po ay Imperial. I am Abicula. Pag sinabing Imperial, mayaman ka. Kaya pag tinatanong ako, Tunahan, ang middle name mo ang mayaman sa Bicol kasi Imperial ka. Anong sabi ko? Makinig kayo. Mayaman talaga ako. Sa salita ng Diyos. Palakpakan natin. Hindi ako mayaman sa pera. Pero nagsusumikap ako na maging mayaman ang aking sarili. Kaya hindi ka makakapasok. Kaya kung ikaw ay wala na, hubad ka nagpapasok sa pintuang makipot, yan ang gusto mo ito. Lahat tayo ay makakapasok. Ngayon, ang topic ngayong gabi ay ito, kailangan itong isa ito sa mga ugali na makakapasok ka sa pintuang makipot. Ano? Una,
kababa ang loob. Uulitin ko, mababa loob. Pag ikaw ay inaanayahan, dapat mababa ang iyong loob. Pag ikaw ay nag-aanyaya, dapat ikaw ay hospitable. Amen. Yan ang ugali ng mga Pilipino. Hospitable. Amen. Kahit wala nang makain ang pamilya, talagang ipapakain pa yan sa iba. Bakit hospitable ka? Ngayon, gusto makapasok sa makipot na daan, taas ang kamay. Yan. Alam niyo, pag isang kamay lang yan, mahirap yan. Kasi yung kalahati, parang yung isa nakapasok, yung kalahati, hindi. Yan. Dapat, dalawang kamay, sabay palakpak sa Diyos. Amen. Ang totoo, mababa ang loob ay ito. Makinig kayo. What is a true humility? Okay, wala. Kinakailangan kahit sino ang ma-assign sa iyo. Nakikinig ka. Bakit? Mababa ang iyong kalooban. Sabi ng Biblia, you do not think highly sa mga tao. Amen. Kapag may mga tao, dapat mamamaalog ka. Pag may nagsasalita ng tao, dapat mababay ka. Iisipin mo, mas magaling sa akin yung nagsasalita. Dito po, may mga klase ako dito sa CW. Pero alam nyo, mababa ang kanyang kalooban. Bakit? Naglilingkod siya sa kanya. Ito, si brother ay dalawang pinagtapusan ko po. Ako ay nag-graduate ng CDW. Nag-graduate din ako ng masteral. Pero bakit naglilingkod ako? Kasi hindi mabibili ng pera ang paglilingkod sa Panginoon. Palagpakan natin. The true humility, yung asawa ko po, makinig kayo. Yung asawa ko ay dalawa din ang pinagtapusan. Siya ay natapos ng accountancy at natapos siya ng elementary education. Pero anong ginawa ng misis ko? Magmula nang nabasa niya ang Matthew 25 verse 40, kung ano man ang ginawa mo sa maliit mong kapatid, ginawa mo sa Diyos. Palakpakan natin. Kaya ano ginawa? Isinuko ng misis ko ang sahod niya ng 72K per month. Amen. Bakit? Naglingkod na sa akin. Eto, makinig kayo. Para malaman niyo po, yung iba hindi alam, yung iba alam, si Brother Ed po ay nagkasakit. Kaya nung ako ay magkasakit, ang sakit ko ay hemorrhagic stroke. Naghimala ang Panginoon sa akin. Kasi sabi ng doktor ko, lahat ng bumababa dito na may hemorrhagic stroke ay namamatay. Kung ikaw, buhay ka, palakpakan natin. Ibig sabihin, lahat tayo na nandito ngayon, kung kayo ay may kailangan sa Diyos, maghihimala rin ang Diyos sa inyo at sa akin. Amen. Bakit? Iisa ang ating Panginoon. Kaya dapat ang totoong mababa ang loob
para ikaw ay makapasok, dapat iniisip mo na ang iba ay mataas kaysa sa iyo. Huwag mong isipin na yung na-assign sa inyo, kilala ko yan. Alam ko yan. Hindi yun ang aral. Ako, nag-aral ako. Ako, si ako, Hallelujah. Amen. Pangalawa, dapat ang totoo kababaang loob ay ang matulad ka sa bata. Sabi ng Matthew 18, verse 4, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. Kaya mag-ikot ang daan. Hanggat hindi ka matutulad sa bata, hindi ka pag-aaral. Bakit ang bata ay mapagkumbaba? Amen. Alam mo ba mga ilang taon na lang? 68. Hindi ko sinabing ikaw. Mayroon mga tao. Sabi na, ako, magdadaan ko na sa aking pagkain ang pagpapatawad ko sa kanya. Pero ang bata, kaya sinasabi ng Biblia, hanggang hindi ka matutulog sa bata, hindi ka paghahalian ng Diyos. Bakit? Ang bata, ngayon kaaway mo, tapos maya-maya kasundo mo na. Kaya dapat, para ikaw ay makapasok sa pintuan, makipot, dapat matulog ka sa bata. Palakpakan natin. Yan ang mabuting balita. Ngayon, sunod, yan ay anong ginawa ni Jesus? Okay, ito ang pangalawa. Anong ginawa? Sabi nito, humility involves the willingness to confess sin. Lahat tayo ay nagkasala. Amen? Lahat tayo ay nagkasala. Kung ikaw ay mababa ang iyong kalooban, ikukumpisan mo ang iyong kasalanan. Ito, huwag kayong magagalit sa akin. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Kasi hindi ko pa kilala. Pag nagkukumpisan ako, hindi ko sinasabi sa pari ang matindi kong kasalanan. Bakit? Mayroon akong babae. Amen. Kaya pag nagkukumpisan ako, yan, sinasabi ko lahat. Pero isa, kasi noong unang panahon ay may babae ako. Isa, dalawa, apat, lima, anim, ito, walong siyam, mayroon akong babae. Bakit? Dapat, sabagat hindi ako mababa. Ang mababa ang kalooban. Kung ikaw ay nagkasala sa Panginoon, magkukumpisal ka sa pari, magkukumpisal ka sa preacher na ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Palakpakan natin. Yan. Kaya, noong unang panahon, may babae ako. Ngayon, lagi ko na kasama ang misis ko. Kasi, wala na akong tinatago. Noon, yung miss ko, hindi ko yung isinasama. Bakit? Istong ko lang yan. Wala pa. Joke ko lang yan. Kaya, anong sabi na? Ako na. Ang pinakamalinayan. Babae. Sa kalangan. Bakit? Wala na akong chicks. Amen. Diba? Palakpakan natin ang Diyos. Ayun!
Kapatid, kinakailangan, ano ang ginawa ni Jesus na maging humble siya? Sabi ng inarit nila, ang Diyos ay dakilang hari. Ito, makinig kayo. Anong ginawa ni Jesus para maging humble siya? Una, diba? Si Jesus is the King of Kings, yet his royal procession, he rode on a donkey. Kahit siya Diyos, kahit siya hari ng mga hari, sumakay siya sa donkey. Ito, mayroon akong nabasa o nakita. Siya ay hari ng isang bansa. Pero alam mo, ang damit niya, puro ginto. Ang korona niya, puro ginto. Ang kanyang sapatos, naninilaw din sa ginto. Ibig sabihin, siya ang hari ng bansang yun. Pero si Kristo, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Pero anong ginawa niya? Siya ay sumakay sa donkey. Ito, huwag kayong magagalit. May mga tao, lingkod na ng Panginoon. Hindi na napapati. Totoo yan. Meron hindi ko sinasabi dito, baka hindi ako pakainin. Meron mga taong laman daw ng simbahan, pero hindi na namamati. Panginoon, lingkod na ini. Di ba, akala nila, sapagat sila ay malapit sa pari, sila ay mataas na. Hanggat hindi ka sisisi at tumatalikod sa ipasalanan, hindi ka makakapasok sa makipot na daan. Palakpakan natin. Ito pangalawa. Ito ang pangalawa. Sabi po dito, Jesus is God, yet He made Himself nothing. And suffering death on the cross. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos. Pero inako niya na siya ay maghihirap at mamamatay. Sino ang gustong mamatay? Taas ng kamay. Wala. Mas ako lang ito, ayaw ko bang mamatay? Pero si Jesus, simula ng bata pa lang siya, alam na niya na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay sa krus at muli siyang mabubuhay. Yan si Jesus. Amen. Kaya anong ginawa ni Jesus? Kahit siya ay Diyos, inako niya ang iyong mga kasalanan para siya ay mamatay. Kung walang paghihirap, kung hindi siya mamatay, wala kang buhay na wala ka. Amen. Kung hindi siya mamamatay, kung hindi siya magpapakahirap, hindi ka maliligtas. Kaya ikaw ay naligtas sapagat si Kristo ay inako niya na siya ay nagkasala, na siya ay palakpakan natin ang Panginoon, yung buhay na palakpakan. Yan ang ginawa ni Jesus na kanyang pagpapakatanan. Amen. Ngayon, ito pangatlo. Una, ano ang totoo pagpapakatanan? Pangalawa, ano ang ginawa ni Jesus na maging humble siya? Amen. Jesus is the ultimate rule
model of gentleness and humility. Kapatid, ang modelo natin, si Jesus, maamo. In Matthew 11:29, ano sabi niya? Maama ako. Matututo kayo sa akin pag nagpakumbaba kayo. Matututo kayo sa akin. Matthew 11:29. Kaya, ano sabi ni Jesus? Ang modelo ng pagiging mababa at maamo ay si Jesus. Ito hindi ako maamo pa. Nagsisikap pa ako. Amen. Madali ako magaling. Sabi ng Jesus ko, makinig lang. Imbes na magaling ka, dapat manalangin ka. Ay, hindi naman ako makapanalangin ng bigla-bigla hanggang hindi mo mababa ang aking galing. Kaya, kapatid, hindi ako maamo. Pero si Kristo, maamo. Bakit? Pinapatay na o kaya hinahagawin na. Anong sabi niya? Nung siya ay ipa ko sa krus, anong sabi niya? Patawarin mo siya. Pagkat hindi nila alam. Ang kablang ginagawa. Pero alam ni Jesus. Mababa siya. Kasi kahit nagkasala ka, kahit nagkasala ang mga tao, sinabi ni Jesus, mababa pa rin ang kanyang kalooban. Kaya ang modelo ng mababa ang kalooban, si Jesus ang modelo. Palakpakan natin ang Panginoon. Modelo. Ang mga tao, huwag kayong magagalitan. Sabi ni Brother Mike, pag nagagalit ka daw, ang maamang mo ka ng tubig para hindi ka makapagsalita pag nakakalit ka. Kaya ang modelo pala, si Jesus, kung gusto mong maging maamo at gusto mong maging mababa ang kalooban, ang modelo natin, si Jesus, palakpakan natin ang yung buhay na palakpak sa Diyos. Amen. Ngayon, paano tayo magpapakumbaba? Ito ang tanong. How do I become humble? First, humility comes when we recognize that we need God and that God is the one who meets our needs. Ibig sabihin, kapatid, alam ng Diyos na may pangangailangan tayo. Amen. Kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay malakas, kahit ikaw ay lahat ng positibo, ngayon ka, kailangan pa rin natin ang Diyos. Ito, may mga tao. Ito. Kapag kayo ay nagpatayo ng bahay, huwag mong sabihin, iyan ay pinatayo ko yan dahil ako ay masipag. Di yan pwede. Dapat sabihin mo, ang Diyos, dahil sa tulong ng Diyos, natin patayo ko ang bahay. Hindi pwedeng ikaw lang. Kasi yung Panginoon ay tumulong sa iyo. Ito, kaya ako sabi ng iba, wala ako. Iniinom na ako. Kapatid, okay lang yan. Kaya lang, dapat ang ginagawa mo para ikaw ay mababa, aminin mo na kahit ikaw ay mayaman, aminin mo na kahit ikaw ay malakas, aminin mo na ikaw ay kailangan mo pa rin ang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya dito, humility comes from developing sympathetic and tender hearts
towards other. Ayan, okay. Kapatid, kilala mo ba yung nakapala? Yung nakapala ito, kilala mo ba? Kilala mo? Hindi mo kilala. Dapat, makinig yan, dapat makakilala kayong lahat. Alam mo, may napuntaan ako, may minta sila. Okay, anong pangalan mo? Cesar. Josesa. Dapat may name tag ka ng Josesa para hindi ka tatawagin ng ano. Di ba? Sister Josesa. Ano pangalan mo? Mayla. Mayla. Okay. Dapat may name tag ka. Bakit? Hindi ka tatawagin. Kasi ang alam ko lang, yung kaya kilala ko. Kilala mo, di ba? Lagi mo yung kasama sa akin. Okay. Saka, yan. Yan kasama. Sa ayaw yung aking klase. Pero, mother mo yan. Friend mo, okay. Kilala mo na. Brother mo. Ito. Yung misis ko ay kumain. Kumain siya. Tapos, inisip niya na dapat makatulong siya sa iba. Dapat, you have a sympathetic mind. Maawain ka. Yung misis ko, hindi pagkatasama ko. Maawain niya. Kapag mayroon yan, taong nakikita, natutulog ang kanyang puso. Sabi niya, ititira ko pagpagkain ito at ibibigay ko sa taong nangangailangan. Ibig sabihin, you and I have a sympathetic mind to others. Ibig sa iba. Yan ang gagawin mo kung ikaw ay sympathetic ka, makakapasok ka sa makipot na daan. Bakit? Ikaw ay namahabagin sa iyong kapwa. Palakpakan natin ang kapwa. Amen? Okay. Serving other people will develop humility in us. Pag nagsasalita sa ibang tao, nade-develop ang iyong kababaang loob. Ako, pumunta ako, naging head ako ng Pampanga. Okay. Siyempre, bilang preacher, ay pumunta mo muna kami sa obispo. Courtesy call. Ibig sabihin, sa courtesy call, nakita ko ang ugali ng bishop. Okay, una, siya ang nagbigay ng upuan namin. Diba? Siya ang nagbigay ng plato namin. Siya ang nagbigay ng kakainin namin. Ibig sabihin, obis po siya. Kapatid, yung iba, pare pa lang. Akala mo, kung sino na. Hindi ko sinasabi yung pare dito. Amen. Mayroon akong kilala ang matali. Akala nila, yung pare dito makain. Amen. Kasi may nakita ko, pare pa lang. Akala mo, kung sino na. Diba? Pero yung obispo sa Pampanga, siya ang nagbigay ng plato, siya ang nagbigay ng upuan namin, siya ang nagpakain sa amin. Ibig sabihin, na-develop ang kababaang loob sa ibang tao kapag ikaw ay tumutulong sa kanya. Kaya dapat, kahit hindi mo kilala, dapat magpakababa ka.
tingnan mo rin ang iyong kapatid. Amen? Hindi man kayo lugi sa akin. O, diba? Makikita niyo ang Panginoon sa akin. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, sabi dito ng Panginoon, how does God respond to the humble? Ano ang gagawin ng Panginoon sa mga humble? Ikaw makinig kaya. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga tao ng papakumbaba? Una, ito. God leads and teaches the humble. Ibig sabihin, ang tinuturuan ng Diyos ay ang mga taong nagpapakumbaba. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kung ikaw ay quiet, kung ikaw ay preacher, talagang magsulikap ka na magpakumbaba. Kasi ang sabi ng Biblia, God, si Lord, ay magtuturo sa mga taong nagpapakumbaba. Alam mo naman, turuan ang taong mga mayaman. Amen. Kaya kung sa mga makapasok sa makikagala, makikamot ka. Palakpakan natin. Ito, sabi dito, God acknowledges the prayer of the humble. Sa kadalasan, God acknowledges the prayer of the humble. Meron kayong kailangan, dapat magpakababa ka muna. Kaya, sinabi ko yan sa mga gawain, hanggat kung gusto mong pagpalain ng Panginoon, aminin mo muna sa Diyos na ikaw ay nagkasama. Pag inamin mo, ang ibig sabihin, nagpapakababa ka. Kaya sabi ng John 10:12, ang panalangin, di ganyan ay umabot na ng langit. Kaya maraming tao ang hindi pinagpapala. May mga tao na hindi pinagpapala. Ito, 41 pare-request tayo. Yung iba, hindi pinapakita ng Diyos. Kahit wala kang upset dito sa gawain mo, kahit hindi ka nag-upset nung anniversary, kung ikaw ay hindi nagpapakapal, sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi ako diin para hindi ko madinig ang iyong mga daig, ngunit ang sala mo ang narinig nila. Amen. Last, pangalit. Ito ang pangalit. Humility opens our eyes to see God at work in our lives. Kahit ano ang iyong gagawin, lagi mong kasama ang Diyos sa buhay. Palakpakan natin. Ngayon, sino ang gusto pagpalain? Dapat tayo ay magpakumbaba. Sabi ng Panginoon, ang nagmamagas, Matthew 23 verse 12, ang nagmamagas, ibabagsak ng Diyos. Ang nagpapakumbaba, itataas ng Panginoon. Kaya kayo ay tumayo at kumila ng dalawa at ay pupunasan ko ng Diyos habang umaabot sila ng banal na lahanan. Hallelujah. Dalawa, pila po. Sion,
Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Kita sa ating mga ating mga mag-ulit. Kita sa ating mga sobre. Panginoon, sa oras ito ay nakakatulwa kami. Turuan mo kami magpakumaga para kami makapasok sa buhay na walang ikaw. Turuan mo kami na magsisi sa aming mga kasalanan upang sa oras na ito ay maging kalugod-lugod kami sa iyo. Pagpalain mo ang mga buhay na ginagawa mo. Sila rin ay may mga kailangan. Pagpalain mo ang instrumentals. Sila o Diyos ay may kailangan din sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng may karamdaman ngayon. Pagilingin silang lahat ang tubig asin na itinatas lamang maging langis ay magsilbing kagalingan sa mga taong may karamdaman. Panginoon, ang lahat ng ito, maging ang mga manggagawa sa lugar na ito ay pagpalain mo rin sapagat sila ang ginamit upang ipalaganap ang mabuting balita. Pagpalain mo po si Raya, Amerika, na kung saan ipapagawa niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman ay palamang ay napasalamat kami at ibinabalik namin sa iyo ang papuli pasalamat magpakailan paman sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Next Friday, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good night, everyone.
isa sa buong mundo. Mga palayang Pilipino, Christmas mo ng Panginoon. Panginoon, pupunin sa'yo